Kabayan, huwag ka nang pumunta dito sa Canada kasi wala nang trabaho dito sa Canada. Mahirap ang pamumuhay namin dito sa Canada at Uh-oh. mataas ang cost of living dito sa Canada. Oh, Is it real talk or fake news lang ba ang mga ito? Is it for the views ba? Yung mga titles ng mga videos at mga experiences na sineshare nila sa kanilang mga social media platforms ng iba't ibang mga content creators. Sa dami ng mga informations, mga videos na napapanood natin sa social media, ano ba ang intention nila? Para lang ba mag-gain ng views? Mag-gain ng simpatya? O talaga bang nag-share sila ng kanilang mga real experiences dito sa Canada? Maaaring yung sineshare ng ilan sa mga content creators ngayon dito sa Canada is may halong katotohanan. Merong iba, exaggerated lang naman talaga para makuha nila yung simpatya, magkaroon ng mga views sa kanilang mga social medias, because for all we know, and this is the reality mga kababayan, lahat ng mga naggagawa ng content, sabihin pa natin, ay hindi naman ito para kumita kami. Di ba? Meron po talagang kita sa social media. Yan po yung isang bagay na hindi po natin maiaalis. Kahit ako sa sarili ko mga kababayan, masasabi ko sa inyo, real talk lang naman talaga eh. Meron talagang kinikita sa social media. Hindi ko po maililingid sa inyo yon. At napaka-ipokrito ko naman po para sabihin sa inyo na wala akong kinikita sa mga social media platforms ko. Whether it is Facebook or YouTube. Kasi dalawa lang naman po talaga yung masasabi kong mapagkukuhaan mo ng kita. Not unless you are on Instagram to. Pero sa Instagram wala po kasi mo kinikita doon eh. Pero hindi naman po rin ganun kalaki ang kinikita sa Facebook at saka sa YouTube. Maaaring yung iba successful, meron silang kinikita, meron silang mga nagiging partners, pero karamihan po ng mga nasa social media, hindi naman po talagang kumikita ng malaki. Meron at meron pa rin, di ba? At yung iba, syempre, umaasa pa rin na kumita ng malaki sa social media. Yung iba nga, inaamin talaga nila na ito yung parang kanilang second job dito sa Canada. So, in any case, i-breakdown po natin yung mga titles or katagang sinabi ko sa inyo na ng mga nauna. Yung una sinasabi ko na huwag ka na lang pumunta dito sa Canada. Kabayan, wala pong makakapag-dictate sa inyo kung ano ang gusto nyong gawin nyo sa buhay ninyo. Ngayon, kung makikinig kayo sa mga sabihin na natin mga influencers, content creators, dun sa kanilang mga sinasabing mga pieces of advice, at the end of the day, sino po ba ang may hawak ng inyong kapalaran? Hindi ba kayo din? Di ba? Kung ano man ang inyong magiging desisyon sa buhay, wala po kayong ibang dapat nasisihin. Huwag niyo pong sisisihin yung mga content creators na napapanood ninyo. Kasi kayo po ang magde-decide sa sarili nyo kung ano ang gusto nyong gawin. Okay? Kape muna. Medyo mainit-init pa naman yung kape ko. So, yung sinasabi natin, huwag ka na lang pumunta dito sa Canada. Ngayon, kung makikinig ka doon sa mga nagsasabi sa'yo na huwag ka na lang pumunta dito sa Canada at hindi ka nga pumunta dito and your life has been like, kumbaga, yung dream mo. Kung halimbawa, dream mo talaga makapunta dito eh, pero nakinig ka na wag na pumunta dito, hindi mo na-achieve yung dream na gusto mo dahil may nagsabi lang sa iyo na isang content creator na napanood mo. Okay? Or kung halimbawa naman may magsabi sa iyo, pumunta ka dito sa Canada, maganda dito sa Canada. Nasa sa inyo pa rin po eh, mga kababayan, yung ikagaganda ng buhay mo maaaring dito sa Canada or hindi dito sa Canada ay nasa sa inyo po. Wala po sa ibang tao. Pangalawa, yung sinasabi nating wala nang trabaho dito sa Canada.
Ngayon, tanungin nyo muna yung nagsabi sa inyo nun or yung napanood yung video yun. Kung wala ng trabaho sa Canada, ano pa ang ginagawa mo dyan sa Canada? Hindi ba't nagtatrabaho ka din? Di ba? Kung wala naman siyang trabaho, bakit wala kang trabaho dito sa Canada? 'Di ba? Ako naman po sa awat tulong ng Diyos, mai-share ko sa inyo na hindi pa po ako nawalan ng trabaho dito sa Canada since dumating po ako dito noong 2010. Tuloy-tuloy po ang trabaho ko. Never ko pong na-experience na ako ay na-lay off sa trabaho. And salamat sa Diyos dahil hindi po nangyari sa akin yon. Pero realidad din naman na mayroon talaga mga nalilay off, natatanggal sa trabaho. Iba po yung na-lay off dun sa natanggal or na-fired sa trabaho. So yung na-lay off po, ibig sabihin, maaring bumalik din sila dun sa trabahong yon. For the meantime lang, na-lay off sila kasi it's either yung trabaho nila ay, kumbaga yung isang kumpanya na pinapasukan niya medyo humina, mas dominant po yan or mas na-oobserbahan ko po yan doon sa mga kababayan natin na nasa oil and gas sector. So may mga kakilala po kasi ako, kaibigan, na na-lay off sila doon sa trabahong yon and nahihirapan po silang makarecover. Kasi po, yun yung nakasanayan nilang trabaho at yun din yung gusto nilang pasukin trabaho. Ngayon, kung nasanay ka, kasi yung trabahong yon is high skill din yon and mataas po ang wage doon. Siyempre, yung mga taong ang trabaho nila ay naandun na sa matataas ang sahod, minsan nahihirapan sila makarecover kasi ayaw naman nilang pasukin yung mga trabaho mababa ang sahod. Like, ikaw ba, kung galing ka sa oil and gas, lilipat ka ba sa pagiging service crew? So, mahirap po yun, di ba? Doon sa isang, ganun po yung linya ng trabaho niya. Pero kung in terms of trabaho, marami pa rin pong trabaho dito sa Canada. Ang kokonti na lang at nabawasan yung opportunity is yung mga kababayan natin na naghahanap pa lang coming from outside of Canada papunta dito sa Canada. So yan po ang realidad kasi po nagbawas nga po ng mga temporary foreign workers at may mga certain levels of skills na po na hinahanap ngayon. So kung skilled worker ka, may trabaho pa rin po dito sa Canada. Kung nasa healthcare ka, may trabaho pa rin po dito sa Canada. Maaari nyo pong tingnan yung mga legit na mga agencies na i-share ko po sa aking mga videos. So, doon lang po tayo sa mga legit mga kababayan. At meron din naman po kasi dito mga nagpo-post sa mga susunod na pagkakataon, pag-uusapan natin yan, yung mga trabaho na hindi naman po talaga totoo. Just for the views lang po yung mga yun. Isa-isahin natin yan sa susunod na pagkakataon, yan yung ating pag-uusapan. Now, pangatlo, mataas ang cost of living dito sa Canada. May realidad po doon sa sinasabi nilang mataas ang cost of living talaga dito sa Canada. Kasi una po, this is a first world country. And sabihin man nating dollar ang ating kinikita, hindi naman po peso ang gagastusin natin dito. Logically speaking, dollar din po ang inyong gagastusin dito or yung pambayad nyo sa pang-araw-araw na inyong gastusin. Yes, there's a truth doon sa sinasabi nating mataas ang cost of living dito sa Canada. But it is a matter of how you are managing your personal finances. Sa mga susunod na pagkakataon, pag-uusapan natin yan, we will dig deeper on how you can manage your personal finances. Kasi ang bottom line po dyan, dun sa pagmamanage ng personal finances is live within your means. Ibig sabihin, nasa lifestyle po ng tao yan, yung kanyang pagmamanage ng kanyang personal finances, yung kanyang paggastos dito. Very tempting po dito sa Canada na gumastos ng malaki kasi lahat po ay pwedeng utangin dito sa Canada. Una na po katulad itong bahay po namin, naka-mortgage po yan. So, mortgage loan yan. Pangalawa, yung sasakyan ko, naka-loan din po yan. So,
Dito po talaga sa Canada kasi, not unless kayo ay talagang mayaman dito na kaya nyo magbayad ng cash ng bahay, ikaw na, di ba? Pero meron din naman talaga ako mga kakilala na talaga nakapag-purchase sila ng kanilang bahay na binayaran nila. It's paid off kasi meron po silang mga businesses. Yun. Okay? Kaya kung halimbawa magbi-business po kayo dito sa Canada, maganda po yan kasi sinusuportahan po ng Government of Canada yung mga small businesses dito. Okay? So, ayun po, may realidad po pagdating sa ating cost of living dito sa Canada na medyo may kataasan po talaga ang cost of living dito sa Canada, but it is just a matter of managing your personal finances and living within your means. And lastly po, mahirap dito sa Canada. Una, sabihin ko sa inyo, wala naman pong trabaho na madali. Is that true, mga kababayan? Kasi kahit pa sabihin mo yung ganitong pagbablog at yung pagbablog ay isa sa iyong source of income or trabaho mo na rin, mahirap din po kumita. Di ba mga kababayan? Mahirap din po na gumawa ng contents. Mahirap din po talaga ang magtrabaho kahit pa po wala kayo dito sa Canada, kahit nasa ang bansa kayo, pare-parehas lang po yung hirap na dinaranas natin. It's just a matter of kung papaano tayo mag-handle ng ating situation. Kasi sabihin natin, lahat po tayo lahat tayo, halimbawa lang ito, lahat tayo, pare-pares tayong service crew, pare-pares tayo ng trabaho, pare-pares lang din po ng hirap ang ating pagdadaanan di ba? Kung halimbawa, pare-pares tayo ng trabaho, kung pare-pares tayong halimbawa construction workers, pare-pares lang din po ang hirap ng trabaho natin. Unang mahirap na sa trabaho is yung pagising mo pa lang ng maaga. Tapos magtatrabaho ka pa dito sa Canada kasi dahil sa weather, nag-i-snow, maglalakad ka sa snow. Kung maglalakad ka, na-experience ko rin po yan mga kababayan kasi naging temporary foreign worker din po ako dito. Naglalakad po dati ako ng halos nasa 8 kilometers po papasok sa trabaho. Nung first few weeks ko po dito sa Canada sa temporary foreign worker, ganun po kalayo yung aking tinatahak. Isipin nyo yun na winter nung dumating po ako dito, talagang sobrang lamig nung time na yon. Pero natiis ko po yun na naglalakad po at ilang taon din po ako na as a temporary foreign worker na naglalakad lang papasok sa trabaho. Nasa 2.5 years po siguro bago ako maging permanent resident kasi nung ako ay temporary foreign worker, sabi ko sa sarili ko, naku, mag-iipon ako ng pera, hindi muna ako kukuha ng sasakyan. Tapos kung kinakailangan magtitiis ako sa paglalakad sa snow kahit pa gaano kalamig yan. So yun po, may hirap kang daranasin kasi una, may hirap in terms of sa pakikisama, mahirap din sa ngayon kasi nagkakaroon ng paghihigpit kung ang hirap na sinasabi nyo is yung pag-a-apply sa pagiging temporary foreign worker, nakadepende po kasi yan sa inyong skills. Kaya kung kayo po ay nagbabalak pa lang na magpunta dito sa Canada, alamin nyo na po ano kaya yung pathway, ano kaya yung trabaho na pwede kong applyan nang sa ganon, eventually, itong trabahong ito will lead me to become a permanent resident dito sa Canada. Kasi mahirap po kung yung occupation nyo is not going to lead you to become a permanent resident dito. So, yun po. Kaya dun po sa mga pag-iigpit ngayon, kailangan we have to strategize. Magplano po tayo. Alamin natin kung ano ang magiging diskarte natin. At magtanong-tanong tayo, mag-research tayo dun sa tamang source na i-research natin. 'Di ba? Sabihin man natin marami tayong napapanood ng mga videos, sari-saring mga videos dito sa Canada all about immigration, ay tayo din sa sarili natin, let's do our due diligence on doing a research. At dapat yung pagre-research natin ay yung talagang legit na source.
para hindi po tayo maligaw. Kasi kung halimbawa ang plano nyo lang, basta makapunta lang ako ng Canada, bahala na si Batman. Mahihirapan po kayo mga kababayan. Kailangan talagang i-strategize nyo yung pagpunta nyo dito. At kung talagang gusto nyo maging permanent resident dito sa Canada, alamin nyo kung ano yung mga skills, ano yung mga trabaho na makakapagdala sa iyo para maging permanent resident ka dito sa Canada. So, sana mga kababayan, doon sa mga binanggit ko na mga answers natin doon sa nauna kong mga nasabi na mahirap dito sa Canada, huwag ka na lang pumunta dito sa Canada. Mataas ang cost of living dito sa Canada. Wala nang trabaho dito sa Canada. Sana yung 4 na yon ay nasagot ko and I am making sense dun sa aking sinasabi sa inyo. Kung meron po kayong karagdagang katanungan, leave a comment below. And as always, I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.